Update sa mga firecracker-related injuries at mga paalala sa kaligtasan at kalusugan ngayong darating na bagong taon. Ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Asek Albert, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Dale. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Asek, hingi po muna kami ng datos kung ilan po ang inyong naitala na mga firecracker-related injuries sa ngayon. Yes, Asek Dale, as of 6 a.m. ngayong umaga, December 27, may naitala na tayo na 101 fireworks-related injuries nationwide. Ang mga datos po ito ay nanggagaling sa mga sentinel hospitals natin nationwide at kung atin pong titignan kada rehiyon in descending order pababa sa bilang, ang pinakamataas po yung Metro Manila, NCR, sumunod po ang ating Central Luzon Region 3, followed by Cagayan Valley Region 2, top 3 po yun. Top 4 is ang ating Western Visayas Region 6. And then ang top 5, dalawang rehiyon po ang nakatay doon ng ating Ilocos Region 1 and ang ating Central Visayas. Ang pinakasanhi po no, ng ating mga fireworks-related injuries ay mga illegal na paputok. Halos 8 sa bawat 10 na mga fireworks injuries ay dahil sa illegal na paputok. Partikular na ang boga, 5-star, tsaka piccolo. Pero Asek Dale, pati yung quitis pumasok na rin. Kahit legal siya, siya rin ay nagiging top 4 na dahilan ng ating mga fireworks injuries. Asek, ilan po sa mga ito yung bunsod ng paggamit ng actual na paputok at ilan po yung aksidenteng naputukan ng firecrackers? Lagay na natin sa 6 sa bawat 10, no? Mga 64% yung sinasabing actively involved. Maganda yung tanong mo dyan, Asek Dale, no? Kasi karamihan, karaniwan, iniisip ng ating mga kababayan na kung di naman sila hahawak ay baka hindi sila matamaan. Ang problema, kung yung kapitbahay naman po ay malapit at gumagamit, hindi na lang sana nag-community fireworks, baka madamay po yung ating kapitbahay. Yan nga po yung aming pinupuntriya, kaya yung quitis, lalo na yung quitis, kahit legal siya, remember, ano po yan, no? Lumilipad. So, pag nagkamali tayo ng gamit, hindi tayo marunong, or kahit ba marunong tayo at tama yung ating pagtutok ay nagka-problema pa rin, pumalya, ay maaaring mapunta to sa kapitbahay. Asek Albert, bukod doon sa mga naputukan ng firecrackers, may epekto din po ba yung malakas na tunog ng paputok sa isang tao, lalo na sa mga bata? At ano po ba yung iba pang mga karaniwan na sugat na idinudulot ng paggamit ng mga paputok? Yes, Asek Dale. Ang mga paputok, kapag ito ay masyadong malapit or masyadong malakas sa ating pandinig, maaaring mag-cause siya ng temporary hearing loss. Pero siguro banggitin ko na rin, Asek Dale, yung mga bahagi ng katawan na naapektuhan ng ating mga injuries na naitala. Sa ating listahan ng 101 injuries, ang pinakamadalas na aapektuhan is yung mata. Ang ating mata, sumunod yung kamay, tapos ang ulo, tapos ang binti, ang legs, and then ang ating braso. Banggitin ko na rin, Asek Dale, na doon sa ating talaan, nasa mga 5% kasi, 101 na tayo, nasa 5% yung nagkaroon na ng amputation or yung naputulan ng bahagi ng katawan dahil sa paputok. Asek, ano po yung mga first aid na pwedeng gawin ng ating mga kababayan kung sakaling maaksidente sila o naputukan ng mga firecracker? Opo, kung tayo po ay maputukan or matamaan ng paputok, kung meron po tayong dumadaloy na dugo sa sugat, ito po ay gamitan natin ng malinis na tela at lagyan ng konting pressure. Medyo diinan po natin ng konti para hindi siya sumirit. Ngayon, kapag wala naman pong sumisirit na sugat, ay pwede nating simulang linisin, pero dapat tumawag na tayo ng tulong at handa na tayong pumunta sa ospital. Tayo ay maglinis ng sugat gamit ng malinis na tubig, clean running water para matanggal ang dumi sa paligid at agaran na hong pumunta sa ospital. Kung meron pong pasintabi sa kumakain, kung meron pong bahagi ng katawan na kumalas at nahulog sa paligid-ligid, kunin po ito, ilagay sa malinis na plastic at balutin ng plastic, selyohan, balutin ng isang manipis na tuwalya at saka lagyan ng yelo. Huwag pong idiretso sa yelo ang bahagi ng katawan na naputol para hindi ho ito magka-problema. Importante ho na kahit anong laki, kahit anong liit ng ating sugat sa paputok ay pumunta sa ospital para kung kailangan ng ating tetanus shots, Asek Dale, kasi meron yang pwedeng magkaroon ng tetanus.
Asek, may tanong lang po tayo mula kay Crizel Insigne ng IBC13. Nagsasagawa rin daw po ba ng inspeksyon ng DOH sa mga lugar na nagbebenta ng paputok? Asik Dale, ang mandato po kasi ng DOH ay para sa ating mga health facilities. Pinagkakatiwala po natin ang tungkuling yan sa ating mga kaakibat na ahensya at nagpapasalamat kami sa DTI at sa PNP sa kanilang tuloy-tuloy na pagmamatyan. Asek, may sunod na tanong pa po si Crizel. Ilang cases ng holiday heart syndrome naman ang naitala 2 araw matapos ang Kapaskuhan? Asik Dale, sa ating paglilinaw, no, ang holiday heart syndrome ay napaka-specific. Yan po ay kung tayo ay masyadong maraming nainom na alak at nagkakaroon tayo ng arrhythmia. Ang maganda hong bantayan ng ating mga kaibigan sa media ay yung tinatawag na acute complications of non-communicable disease. Sa madaling salita, meron tayong 3 sakit na binabantayan. Yun pong ating stroke, atake sa utak, yung pong atake sa puso or acute coronary syndrome, at yung pong ating bronchial asthma in acute exacerbation, sa Tagalog. At sa ating pinakahuling talaan, ang natala po natin simula December 21 hanggang December 26 or 6 a.m. ng kanina, December 27, meron na po tayo mula sa Sentinel Hospitals natin, 71 ang nagkaroon po ng acute stroke, 41 ang nagkaroon ng ating acute coronary syndrome, at 46 yung nagkaroon ng hika. Asik Dale, siguro ang magandang i-highlight natin doon yung takbuhin kasi ito ang unang pagkakataon na sinasabay natin sa monitoring ng paputok, ang pagputok rin ng mga ugat na ayaw natin mangyayari, kaya dapat nag-iingat tayo. Tignan natin yung datos, medyo tumataas yung bilang ng mga nagkakaroon ng stroke at heart attack papunta dun sa bisperas ng Pasko and then bumagsak. Ngayon, nakikita natin na syempre, pag palapit na yung medianoche, dumadami uli yung mga party, wag ho tayong mag-binge eating, wag yung labis-labis rather na pagkain at yung labis na pag-inom o yung binge drinking. Kasi yun yung mga pwedeng maging dahilan para magkaproblema tayo sa stroke at sa atake sa puso. Doc, tanong naman po mula kay Mia Alonzo ng UNTV. Gaano po ba kahanda ang mga ospital sa mga posibleng firework or firecracker-related incidents ngayong holiday? Yes, Asik Dale, no? Bago ko sabihin kung gaano kahanda, paalala po, mas maganda, prevention is better than cure. Iwas paputok ho tayo. Pero sa tanong kung handa, handang-handa. Naka-code white na po ang ating mga ospital simula December 21 at ito po ay aabot ng January 6. Pag sinabi pong code white, huwag tayong matakot. Ibig sabihin po yan, mas marami pong instrumento, mas mahaming panghugas, mga gamot, anesthesia, para kung kailangan pong putulin ang mga daliri at paa at kamay. Na wag na ho natin sanang gawin, kaya mag-iwas paputok na lamang ho tayo. Doc, yung sunod na tanong ni Mia Alonzo, kaugnay ito nung nabanggit mo about bronchial asthma, tumataas daw po ba yung respiratory admission ngayon? At kung may pagtaas, ano po yung nakikitang factors nito? So kung may datos pa daw, Asik Albert na maidadagdag doon sa 40, sa naitalang 46 asthma-related illnesses. Yes, Asik Dale, tulad ng nabanggit natin, no, baseline tayo, so hindi tayo makakapaghambing sa nakaraan na taon at syempre hindi tayo makakahambing until magkaroon tayo ng datos next year. Ngunit pag tinignan natin sa pag-araw-araw na takbo, ang bronchial asthma hindi pa tumataas, hindi siya dumadagdag kumpara sa nakikita natin araw-araw. Bakit? Kasi alam po namin na ang pinakamataas, ang kasagsagan ng pagpapaputok ay bandang December 31 na ng ating taong ito, sa ating bisperas ng bagong taon, kung saan ang usok at ang pinakaabo. Kung tayo ay nagbabantay at sana po mag-iwan ating mga kababayan, no, mag-ingat rather ang ating mga kababayan sa may kanlaon, magkakaroon din tayo ng mistulang parang ashfall kapag tayo ay gumamit ng maraming paputok at ang pulbura ay nasa hangin. Kaya ang mga may hika dapat po mag-ingat. Sa panahong ito na palapit tayo ng bagong taon, pakisigurado po, lalo na yung mga kababayan natin may hika, kung gumagamit kayo ng inhaler, siguraduhin nyo po na may laman po ang inhaler kasi baka matagal na kayo simula nung naatake. So check nyo po kung gumagana at may laman. Doc Albert, dahil malapit na yung pagdiriwang ng mga bagong taon, ano pa ang mga hakbang na ginagawa ng DOH para mapababa ang bilang ng mga biktima na dulot ng paputok tuwing holiday season? Ang pinaka-prevention ho talaga, Asik Dale, ay sa ating mga kaakibat sa PNP, sa ating mga local government units na naway mag-organize ng mga community fireworks at sa ating pang mga ibang members ng ating komunidad para paalalahanan. Mismong tayo pong mga magulang, dapat paalalahanan natin ang kapwa magulang at ang sarili natin na ang mga mata ay hindi dapat humahawak ng paputok. Sa datos natin, no, mula 5 hanggang 14 anyos na batang lalaki ang mga nabibiktima
biktima ng mga paputok na ito. Bakit kaya hindi sila dapat humahawak ng paputok? Nanay, tatay, lolo, lola, kuya at ate, pakibantayan po ang mga chikiting. At maging mabuting halimbawa, wag na ho tayong gumamit, mag-community fireworks na lamang po tayo. ASEC, ano yung mga rekomendasyon ng Department of Health para sa kaligtasan ng mga pamilya tuwing bagong taon, lalo na po sa pagpili at disiplina sa pagkain? Yes. Actually, sabay-sabay yan, no? Yung aming paalala sa Ligtas Christmas, dapat TED, kapangalan ng aming kalihim, no? Tamang pagkain. Una sa lahat, iwasan natin, bawas-bawasan yung mga pagkain masyadong matamis, mataba at maalat. Sundan ang pinggang Pinoy. Kalahati ng pinggan natin ay dapat sariwang gulay at prutas. Isang kapat lamang ng ating carbohydrates, yung mga kanin sa pansit. Tapos isang kapat lamang yung ating karne at saka yung matatabang pagkain. Sa letrang E naman, sa salitang TED, ehersisyo. Ang sarap po ngayon maglakad-lakad, mamasyal. Hindi naman kailangan gym kagad at sobrang exercise. Kahit yung physical activity na naglalakad, malaking tulong ho yan para mabawas-bawasan ang ating mga risks sa magkaroon ng ating mga heart attack. Sabi nga nila, galaw-galaw para hindi agad pumanaw. And letter D, disiplina sa katawan. Huwag ho tayo uminom, lalo na kung tayo ay magmamaneho. ASEC Dale, ang isa pang binabantayan namin yung road traffic injuries. At may natala na ho tayo sa road traffic injuries na mga 284 simula December 21. Alam niyo po to, hindi namin tinatawag na aksidente kasi naiiwasan po yan kung tayo, lalo na ay hindi iinom kung tayo magmamaneho kahit gaano kalapit man yan, kahit 4 ang gulong o 2 ang gulong. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mga paalala, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Salamat po at Happy New Year!